Sa malayong baryo ng San Mateo, ang paanan ng kabundukan, nakatira ang mag-amang Sixto at Danilo. Si Sixto, ang ama, ay kilalang veterano sa pangangaso ng mga aswang. Sa loob ng 3 dekada, nilinis niya ang maraming baryo mula sa sumpa ng mga nilalang na ito. Mayroon siyang malalim na kaalaman sa mga anting-anting at lihim na dasal na nagbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa mga aswang. Ang kanyang anak na si Danilo, bagamat bata pa sa edad na 25, ay mabilis natuto ng mga pamamaraan ng pangangalaga at paglusob sa mga halimaw. Ang kanilang bahay ay tila isang munting kuta. May mga bakod na gawa sa kahoy na binabad sa langis ng niyog at bawang, mga buti ng tubig na may asin at bawat sulok, at iba't ibang uri ng anting-anting na nakasabit sa paligid. Subalit kahit ganoon, ang kanilang buhay ay puno ng panganib. Madalas silang makatanggap ng pagbabanta mula sa mga aswang na kanilang napuksa. Ngunit ang mag-ama ay walang inuurungan. Ang kanilang misyon ay ang tapusin ang sumpa ng mga aswang sa kanilang bayan. Ngunit isang araw, isang kakaibang pangyayari ang nagpabago sa kanilang buhay. Isang matandang babae ang dumating sa kanilang bahay, duguan at halos wala ng malay. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, nabanggit niya ang tungkol sa isang makapangyarihang supremo ng mga aswang na naghahari sa kabundukan ng Kanlaon. Sila ang pumatay sa aking pamilya. Ang supremo, ang nag-utos. Hindi siya tulad ng karaniwang aswang. Siya ang pinuno ng lahat, sabi ng matanda. Nagdesisyon ng mag-ama na ito na ang pagkakataon tapusin ang banta ng supremo. Ang kanilang misyon ay hindi na lamang ipagtanggol ang sarili, kundi paglilinis sa buong kabundukan ng Kanlaon mula sa mga nilalang ng tilim. Sa pagsisimula ng kanilang paglalakbay, inihanda ng mag-ama ang kanilang mga sandata. Si Sixto ay may hawak na gulok na itim. Pinahiran ng langis mula sa puno ng banaba, samantalang si Danilo ay may sibat na may talim na gawa sa pilak. Bukod dito, may dala silang mga sako ng asin, bawang at banal na tubig na pinasimbahan ni Sixto sa kanilang parokya. Habang papalapit sila sa kagubatan ng Kanlaon, naramdaman nilang tila may mga matang nakamasid sa kanila. Ang dilim ng paligid ay higit pa sa karaniwan, na parang sinadyang tabunan ng mga puno ang liwanag ng buwan. Tandaan mo anak, hindi tayo pwedeng magpakita ng takot. Ang aswang ay nabubuhay sa takot ng iba. Ang tapang natin, ang sandata, laban sa kanila, ani Sixto. Habang binabagtas nila ang masukal na gubat, isang nakakagulat na sigaw ang gumimbal sa kanilang pandinig. Isang dalagitang umiiyak ang kanilang natagpuan sa gitna ng daan. Duguan ang damit at nanginginig. Tulong! Sila'y paparating na, sabi ng dalagita. Ngunit naramdaman agad ni Sixto na may kakaiba rito. Ang anino ng dalaga ay tila gumagalaw ng hindi ayon sa kanyang kilos. Binulong na kay Danilo ang isang dasal at bigla niyang inihagis ang banal na tubig sa dalagita. Agad itong sumigaw at sa isang iglap, ang dalagita ay naging isang malaking nilalang na may pakpak. Aswang! Sigaw ni Danilo habang inihagis ang sibat sa halimaw. Ang sibat ay tumama sa pakpak nito, ngunit hindi ito tuluyang napabagsak. Lumipad ito pataas at naglaho sa dilim ng kagubatan. Ito pa lamang ang simula. Handa ka na ba, Danilo? Sabi ni Sixto. Pagdating nila sa isang abandonadong kubo sa gitna ng gubat, napansin nilang puno ito ng mga palatandaan ng ritual, mga bakas ng dugo sa sahig, mga anino ng nilalang na tila sumasayaw sa paligid ng apoy, at mga buto ng hayop na ginamit bilang alay. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, biglang nagsalita ang isang tinig mula sa dilim. Magandang gabi mga panauhin, sabi ng busis, malamig at nakakapangilabot. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang matangkad na lalaki na may matatalim na mata. Siya si Mariano, isa sa mga tapat na alagad ng Supremo.
Hindi kayo uuwi ng buhay, sabi ni Mariano habang dahang-dahang naglalakad palapit sa kanila. Hindi nagdalawang isip si Sixto, agad siyang umatake gamit ang kanyang gulok. Ngunit mabilis si Mariano, naglaho ito sa hangin at biglang lumitaw sa likod ni Danilo. Hawak ang liig ng pinata. Ito ba ang tinuturo mo sa anak mo, Sixto? Mga kalaban na walang laban, pangungutya ni Mariano. Ngunit bago pa man niya masakal si Danilo, binigkas ni Sixto ang isang makapangyarihang dasal. Biglang nasunog ang balat ni Mariano, dahilan upang pakawalan niya si Danilo at maglaho muli sa dilim. Mas malalakas pang darating. Ito'y babala pa lamang, sabi ni Sixto. Habang papalapit sila sa pinakamataas na bahagi ng bundok, nakarinig sila ng mga kakaibang tunog, ang pagsipol ng hangin, mga kaluskos ng mga pakpak, at mga sigaw na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Sa wakas, narating nila ang kuta ng Supremo, isang malaking kuweba na tila ginawang palasyo ng mga halimaw. Sa loob nito, isang trono na yari sa mga buto ang kanilang nasilayan. Sa trono'y nakaupo ang Supremo, isang matandang lalaki na may pulang mata at ngiti na puno ng kasamaan. Sixto, matagal na kitang hinihintay. At ikaw, Batang Danilo, sabik akong tikman ng iyong kabataan, wika ng Supremo. Ang kuweba ay biglang napuno ng mga aswang, mga halimaw na handang ipagtanggol ang kanilang pinuno. Subalit ang mag-ama ay walang takot. Itinaas ni Sixto ang kanyang gulok habang si Danilo ay handang maghagis ng sibat. Tapusin na natin ito, sabi ni Sixto. Sa sigalot na iyon, nagsimula ang pinakamatinding laban ng kanilang buhay. Nang umapo ang kuweba sa ingay ng mga aswang na nagmamadaling lumusob sa mag-ama, tumalon si Danilo papunta sa mataas na bahagi ng kuweba, hawak ang kanyang sibat, habang si Sixto ay nagpakawala ng isang malalakas na hampas gamit ang kanyang gulok. Danilo, tandaan mo ang mga itinuro ko sa'yo, sigaw ni Sixto habang nakikipaglaban. Ang bawat takbang ng mag-ama ay sinabayan ng dasal, mga dasal na nagmumula pa sa kanilang ninuno, nagbibigay lakas at proteksyon laban sa dilim. Nang subukan ng tatlong aswang na pagsabayang loadsobin si Sixto, binaton niya ang isang sako ng asin na paatras ang mga halimaw, umiiyak sa hapdi ng asin na parang sumusunog sa kanilang laman. Samantala, si Danilo ay nagkaroon ng pagkakataon harapin si Mariano, ang pinakamatapat na alagad ng Supremo na muling lumitaw mula sa dilim. Ikaw na naman? Ngumisi habang naglalakad palapit sa binata. Bata ka pa, para sa labanang ito. Sumuko ka na habang may oras pa. Ngunit sa halip na umatras, inihagis ni Danilo ang kanyang sibat ng buong lakas. Ang sibat ay tumama sa balikat ni Mariano, dahilan upang siya'y mapaluhod. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa galit ni Mariano, naging isang halimaw ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay napuno ng matitigas na kaliskis at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tandaan mo ito, ani Danilo habang hawak ang maliit na bote na banal ng tubig. Kahit gaano kakalakas, may hangganan ng kasamaan. Ibubuhos na sana ni Danilo ang tubig kay Mariano nang biglang sumugod ang isa pang aswang mula sa likod. Tumalon ito patungo kay Danilo, ngunit mabilis na napatay ni Sixto gamit ang kanyang gulok. Danilo, huwag kang magpapadala sa takot, wika ng kanyang ama habang tumayo sa tabi niya. Magkasabay nilang hinarap si Mariano, na sa wakas ay napabagsak matapos patamaan ng gulok ni Sixto sa kanyang liig. Tumalamsik ang itim na dugo nito habang nagsisigaw ng masakit ang halimaw. Isa pa lamang siya, ang Supremo ay mas malakas kaysa sa lahat ng ito, ani Sixto. Matapos mamatay si Mariano at ilan sa mga aswang, nagpatuloy ang mag-ama sa kaloob-looban ng kuweba. Ang bawat takbang ay tila papalapit sa isang mas malaking panganib. Sa harap nila ay isang altar, puno ng mga bungo at itim na kandila, at sa gitna nito ay isang malaking kristal na kumikislap sa pula.
Ito ang pinagmumula ng kanilang lakas. Kung masisira natin ito, masisira ang kanilang pagkakaisa, sabi ni Sixto habang tinuturo ang kristal. Ngunit bago pa nila ito magalaw, isang malakas na halakak ang umalingaw sa kuweba. Ang kristal na iyon ay protektado ng aking buhay, sabi ng Supremo na ngayon ito tumayo mula sa kanyang trono. Akala nyo ba'y matatapos ito ng ganito lamang? Hindi nyo ba alam na ako ang dahilan kung bakit buhay pa ang mga angkan ninyo? Kung wala ako, matagal nang nalipol ang inyong lahi. Nagmistulang higante ang Supremo. Ang kanyang katawan ay nabalutan ng makakapal na mga ugat na tila buhay at ang kanyang mga mata ay naging purong pula. Sa isang iglap, pinalipad niya ang mag-ama gamit ang isang malakas na hampas ng hangin. Danilo! Hawakan mo ito! Sigaw ni Sixto habang iniaabot ang isang espesyal na anting-anting na naglalaman ng kanilang pinakamalakas na dasal. Ito lang ang paraan para sirain ang kristal. Habang iniiwasan ni Sixto ang malalakas na hampas ng Supremo, gumapang si Danilo papunta sa altar. Nagsimula siyang magdasal, ngunit naramdaman niyang papalapit na ang Supremo sa kanya. Bago pa siya maabot, isang sibat na gawa sa pilak ang tumama sa likod ng halimaw, isang malakas na hampas na gawa ng kanyang ama. Tapusin mo na, Danilo! Sigaw ni Sixto habang patuloy na nakikipaglaban sa Supremo. Ginamit ni Danilo ang anting-anting para basagin ang kristal. Nang ito'y kanyang ihampas, biglang sumiklab ang isang liwanag na napakaliwanag na tila binura ang dilim ng kuweba. Ang mga aswang ay nagsisigaw sa sakit at ang Supremo ay napaluhod sa harap ng altar. Hindi ito matatapos dito, sabi ng Supremo bago siya tuluyang bumagsak at naging abo. Natapos ang laban, ngunit ang mag-ama, sugatan at halos mawalan ng lakas. Lumabas sila ng kuweba habang ang liwanag ng araw ay nagsisimula ng pumasok sa gubat. Natapos na ang Supremo. Ngunit hindi ibig sabihin nito tapos na ang laban natin. Marami pang natitirang kagaya niya, sabi ni Sixto, ngunit may lungkot sa kanyang tinig. At habang tayo'y nabubuhay, hindi titigil ang ating misyon, sagot ni Danilo. Ang kabundukan ng Kanlaon ay muling nabalot ng katahimikan, ngunit ang mag-amang Sixto at Danilo ay alam nila ang kanilang tungkulin ay hindi pa tapos. Ang kanilang pangalan ay magiging alamat sa mga baryo, mga mandirigma ng liwanag laban sa dilim. Pagbalik ng mag-ama sa San Mateo, inasahan nilang masisilayan ang katahimikan at pasasalamat ng mga tao. Ngunit sa halip, sinalubong sila ng kababalagang balita mula kay Katinoy, ang matandang albularyo ng baryo. Sixto, hindi pa tapos ang sumpa. Ang pagkatalo ng Supremo ay nagising sa ibang angkan ng mga aswang. Bungad ni Katinoy. Napaangat ang kilay ni Sixto. Anong ibig mong sabihin? Ipinakita ni Katinoy ang isang sirang paningin ng kanyang nakita sa basag na salamin ng kanyang altar. Naroon ang imahe ng iba't ibang nilalang, mga gabunan, tikbalang at isang bagong leader ng mga aswang. Mas mabagsik kaysa sa Supremo. Siya'y kilala bilang hari ng dilim, isang nilalang na pinaniniwala ang tagapagmana ng lakas ng kristal na kanilang sinira. Ang pagkawasak ng kristal ay nagpalaya sa kanya mula sa kanyang pagkakulong. Mas malakas siya kaysa sa Supremo. Kung hindi niyo siya maharap, tuluyang maglalaho ang San Mateo, paliwanag ni Katinoy. Kinuha ni Sixto ang natitirang armas mula sa kanilang kuta, ang kanilang pinakatatagong anting-anting, isang piraso ng kristal mula sa naunang Supremo ay kanilang ginawang sandata. Ngunit ang laban na ito ay mas delikado. Wala na sila sa kalamangan. Habang naghahanda, muling nagpaalam si Danilo sa kanyang ina na matagal nang natatakot sa kanilang misyon. Danilo, hindi ba sapat ang nibigay ninyong sakripisyo? Kailan matatapos ang laban na ito? Umiiyak ang kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap ng binata.
Inay, wala nang ligtas na lugar kung hahayaan natin silang maghari. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Sa gitna ng dilim, bumalik ang mag-ama sa paanan ng kabundukan. Ngunit kakaiba ang kanilang pakiramdam. Ang hangin ay mabigat at ang paligid ay tahimik na parang naghihintay ng sakuna. Biglang sumulpot mula sa likod ng mga puno ang mga bagong kalaban. Ang mga gabunan, may mahahabang kuko at mga matang nagliliyab, ay humarang sa kanilang daraanan. "Huwag kang mag-atubili at Danilo," sigaw ni Sixto habang inatake ang unang gabunan gamit ang kanyang gulok. Ang laban ay naging mas maras at madugo. Ang gabunan ay mas mabilis kaysa sa karaniwang aswang. Ngunit ang disiplina at lakas ng mag-ama ay hindi matitinag. Si Danilo, sa kanyang pag-iwas, ay napatumba ang 3 gabunan na gamit ang sibat, habang si Sixto ay patuloy na nagsasalaysay ng dasal para palayasin ang mga kalaban. Ngunit nang akala nila'y tapos na ang laban, isang nakakatakot na figura ang lumitaw mula sa dilim, ang hari ng dilim. Ang kanyang presensya ay tila bumalot sa buong kagubatan at ang lupa ay nanginig sa kanyang bawat hakbang. "Ang tatapang ninyo! Humahanga ko!" Wika ng hari. Ang kanyang boses ay parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay. "Ngunit hindi ninyo naiintindihan ang Supremo ay isa lamang bahagi ng aking lakas. Ako ang tunay na banta at sisiguraduhin kong kayo ang huling magtatangka laban sa akin." "Wala kang laban sa amin," sagot ni Sixto, ngunit sa kanyang loob ay alam niyang mas mabigat ang kanilang kalaban ngayon. Itinaas ng hari ang kanyang kamay at sa isang iglap, isang malaking alon ng itim na apoy ang tumama sa mag-ama. Napaatras sila, ngunit bago pa tuluyang tamaan, naglabas si Danilo ng anting-anting na kanilang inihanda. Ang liwanag nito ay pumigil sa alon ng apoy, ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang hari. Sa gitna ng kaguluhan, nahanap ni Sixto ang isang pagkakataon habang ang hari ng dilim ay abala sa pagsubok na wasakin ng anting-anting ni Danilo. Mabilis na gumalaw si Sixto. Inilabas ang natitirang piraso ng kristal mula sa dating Supremo. Itinuro niya ito sa hari at binigkas ang isang dasal na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Ang kristal ay kumislap ng napakaliwanag at ang paligid ay napuno ng tunog ng pagkawasak. Ang hari ng dilim ay napasigaw, ngunit hindi pa rin tuluyang bumagsak. Sa kabila ng kanyang lakas, pinilit niyang tumayo, ngunit bago siya makaporma ng panibagong atake, sumigaw si Danilo. "Ito ang wakas!" Inihagis ni Danilo ang sibat na may hawak ng kanilang huling anting-anting. Tumama ito sa puso ng hari ng dilim at sa isang iglap, naglaho siya kasama ang kanyang mga nilalang. Ang kabundukan ng San Mateo ay muling nabalot ng katahimikan. Ang mag-ama, bagamat sugatan at pagod, ay bumalik sa baryo bilang mga bayani, ngunit sa kanilang puso, alam nila ang laban ay hindi ganap na natapos. "Marami pang kagaya nila, ngunit habang tayo naririto, hindi maghahari ang dilim," ani Sixto. Ngayon, si Danilo ay nagpasya ng sundan ang yapak ng kanyang ama. Ang kanilang misyon ay ipagpatuloy upang tiyakin ang bawat sulok ng mundo ay ligtas mula sa kasamaan. Ang kanilang kwento ay naging alamat. Ang mag-amang tagapagligtas na humarap sa pinakamalalaking banta ng dilim at patuloy na nagtatanggol sa liwanag ng kasangkatauhan. Lumipas ang ilang buwan mula nang magapi ng mag-ama ang hari ng dilim. Unti-unting bumalik ang normal na pamumuhay sa San Mateo. Ngunit ang mag-amang Sixto at Danilo ay nananatiling mapagbantay. Alam nila ang kadiliman ay hindi tuluyang naglaho. Bagkus ay nagkukubli lamang, naghihintay ng pagkakataong muling umatake. Habang nagbabantay si Sixto sa gilid ng gubat isang gabi, naramdaman niya ang biglang pag-iba ng hangin. Isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang balat
kasabay ng marahang bulong mula sa mga puno. "Danilo, may paparating," sambit ni Sixto habang agad na inilabas ng kanyang gulok at anting-anting. Kinabukasan, habang naglalakad si Danilo sa palengke upang bumili ng gamit, isang kakaibang babae ang kanyang napansin. Mahaba ang kanyang buhok, balot ng itim ang kanyang kasuotan, at tila may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. "Ikaw si Danilo, ang anak ng tagapagligtas ng San Mateo?" bulong ng babae habang tumigil sa harap niya. "Sino ka?" tanong na Danilo, agad na nagduda. Ngumiti ang babae, ngunit ang ngiti niya ay may halong misteryo. "Ako si Amara, ang sugo ng mga naiwang anak ng dilim. Darating ang panahon, kakailanganin mo akong paniwalaan. Hindi lahat ng nasa dilim ay kalaban mo." Bagamat nagtutuda, hindi maialis ni Danilo ang imahe ni Amara sa kanyang isip. Muli niyang nakita ang babae sa ilang pagkakataon, palaging nasa gilid ng gubat o sa anino ng mga puno. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-usisa si Sixto. "Anak, napapansin kong abala ang isipan mo nitong mga nakarang araw. May tinatago ka ba?" sabi ni Sixto habang naghahanda ng kanilang mga sandata. Ngunit hindi makuhang magsalita ni Danilo. Sa kanyang kalooban, naguguluhan siya. Ang presensya ni Amara ay tila nagpapalakas sa kanya. Ngunit alam niyang may panganib sa paglapit niya rito. Isang gabi, habang nagbabantay si Danilo sa kakahuyan, muling lumitaw si Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niyang 3 nilalang, isang tikbalang, isang gabunan at isang maligno. "Danilo, hindi ako nandito upang saktan ka. Narito ako upang bigyan ka ng babala." Ang pagkatalo ng Haring Dilim ay nagbukas ng isang mas malaki at mas malupit na pwersa, wika ni Amara. Ngunit bago siya makapagsalita ng tuluyan, biglang sumulpot si Sixto mula sa likuran. "Lumayo ka sa anak ko!" sigaw ni Sixto at agad niyang itinaas ang kanyang gulok, handang sugurin si Amara at ang mga kasama nito. "Hintay, Sixto, hindi ako kalaban. May paparating na mas malakas na panganib at hindi ninyo ito kayang labanan ng mag-isa," sigaw ni Amara. Sa kabila ng pagdududa, nakinig ang mag-ama sa paliwanag ni Amara. Ayon sa kanya, ang kamatayan ng Haring Dilim ay nagpalaya sa isang matandang halimaw, si Apositan, ang pinagmulan ng lahat ng aswang at halimaw sa kanilang bayan. Ang Apositan ay hindi lamang isang nilalang. Siya ang tagapagmana ng purong kadiliman at ang kanyang pagbabalik ay nangangahulugan ng pagkawasak ng mundo ng tao, ani ni Amara. Napatingin si Sixto sa kanyang anak. "Danilo, kung totoo ang sinasabi niya, kailangan nating humanda, ngunit hindi ako basta magtitiwala sa nilalang na ito." Bagamat puno ng pag-aalinlangan, pumayag si Sixto na pansamantalang makipagtulungan kay Amara. Sa tulong ng kanyang mga kasama, ipinakita ni Amara ang mga bakas na paparating ng pwersa ni Apositan, mga pugad ng aswang sa iba't ibang baryo, mga altar ng kadiliman na muling nabuhay, at mga balibalitang pagdukot sa mga tao sa kabundukan. "Ang ating oras ay limitado. Kailangan nating magtungo sa puso ng kadiliman, ang kuweba ng Apositan, bago niya tuluyang makuha ang kanyang buong lakas," wika ni Amara. Sa kanilang paglalakbay patungo sa kuweba, hinarap ng grupo ang iba't ibang panganib. Una nilang nakaharap ang isang grupo ng gabunan na nagbabantay sa isang sagradong daan. Sa kabila ng pagputol ni Sixto, napatunayan ni Amara ang kanyang kakayahan ng talunin ng niya ang leader ng mga gabunan gamit ang kanyang sariling mahika. "Wala akong balak na saktan kayo. Ngunit kailangan nating itigil ang kasamaan bago pa ito lumaganap," wika niya habang hawak ang sugatang halimaw. Habang patuloy silang naglalakbay,
Unti-unting lumalambot ang puso ni Sixto, ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang hindi niya maiwasang itanong. Maaari ba talagang pagkatiwalaan ng isang nilalang ng dilim? Habang papalapit ang grupo sa kuweba ng Apusitan, nagiging mas delikado ang kanilang landas. Ang hangin ay unti-unting nagiging mabigat at ang paligid ay tila sumisigaw ng babala. Hindi ito tulad ng mga karaniwang aswang. Ang lakas ng kadiliman dito ay ibang klase, bulong ni Sixto kay Danilo habang binabantayan ang bawat galaw ni Amara. Si Amara, na palaging nauuna sa grupo, ay biglang huminto. Malapit na tayo. Ngunit bago nating marating ang kuweba, kailangan nating harapin ang kanyang mga bantay, ang 7 anino. Sambit niya. Sa gitna ng makapal na gubat, lumitaw ang 7 nilalang mula sa dilim. Ang kanilang anyo ay halos hindi maaninag, para silang mga kaluluwa na walang tiyak na hugis, ngunit ang bawat kilos nila ay nagpapakita ng hindi makakailang lakas. Ito ang pinakamalakas na mandirigma ng Apusitan, paliwanag ni Amara. Bawat isa sa kanila ay pinapalakas ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Agad na inihanda ni Sixto ang kanyang gulok at si Danilo naman ay mahigpit na hinawakan ng kanyang sibat na may anting-anting. Wala tayong magagawa kundi labanan sila. Danilo, huwag kang mawawala ng focus, ani Sixto. Ang laban ay mabilis at brutal. Ang bawat anino ay may kakaibang kakayahan. Ang isa ay mabilis na tumatagos sa lupa at biglang sumusulpot mula sa likuran. Ang isa naman ay lumilikha ng ilusyon upang lituhin ang kalaban. Si Sixto, sa kabila ng kanyang edad, ay ipinakita ang kanyang karanasan. Gamit ang kanyang gulok at dasal, napabagsak niya ang 3 sa 7 anino. Si Danilo, bagamat mas bata pa, ay ginamit ang kanyang liksi upang labanan ang 2. Ngunit ang natitirang 2 ay tila mas malalakas kaysa sa nauna. Ang kanilang anino ay tila lumalawak at bumabalot sa paligid. Nililimitahan ang galaw ng mag-ama. Amara, kung talagang kakampi ka namin, patunayan mo ngayon, sigaw ni Sixto. Hindi sumagot si Amara, ngunit inabot niya ang kanyang kamay sa lupa. Mula roon, lumabas ang isang liwanag na nagpaalis sa kadiliman ng 2 anino. Ang mga nilalang ay sumigaw ng sakit bago tuluyang maglaho. Naniniwala na ba kayo sa akin? Tanong ni Amara habang tumayo sa harapan nila. Matapos ang matinding laban, narating ng grupo ang bunganga ng kuweba. Ito ay malaki at mistula isang lumang templo. May mga nakaukit na simbolo sa mga dingding na hindi maintindihan ng mag-ama. Ito ang puso ng kadiliman, ang lugar kung saan nakatago ang kaluluwa ng Apusitan. Ngunit mag-ingat kayo, ang lugar na ito ay buhay. Ang bawat takbay ay maaaring magdala ng kamatayan, wika ni Amara. Habang pumapasok sila, nararamdaman nila ang malamig na hangin na tila sumisingaw mula sa mga dingding. Sa bawat sulok ng kuweba ay may mga mata na nagmamasid at ang bawat tunog ng kanilang hakbang ay bumabalik na parang sigaw. Danilo, manatili ka sa tabi ko. Huwag kang mawawalay, utos ni Sixto. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang lumitaw ang isang higanting anino sa kanilang harapan. Hindi kayo makakalapit sa Apusitan. Dito pa lang, magtatapos ng inyong buhay, sabi ng anino sa isang malalim na tinig. Ang anino ay hindi tulad ng mga nauna nilang nakaharap. Ito ay may hugis ng isang higanting tao, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa usok na hindi nawawala. Sa bawat galaw niya, ang lupa ay nanginig at ang hangin ay tila nawalan ng sigla. Danilo, ito na ang pinakahuling pagsubok natin. Gamitin mo ang lahat ng itinurok sa'yo, sabi ni Sixto habang inihahanda ang kanyang gulok. Sinugod nila ang anino, ngunit tila hindi ito naapektuhan ng kanilang mga sandata. Ang bawat sugat na kanilang nagawa ay agad na bumalik. Hindi nyo siya matatalo ng ganito,
Wika ni Amara habang inilabas ang isang mahiwagang bote mula sa kanyang bag. Ito ang susi. Kailangan niyo siyang isilyo bago siya tuluyang magbago. Habang hawak ni Amara ang bote, sina Sixto at Danilo ay nagsimulang umatake ng sabay-sabay. Si Danilo ang naging pain upang mabuksan ang kahinaan ng anino, habang si Sixto ay nagbigay ng huling sugat gamit ang kanyang gulok na puno ng dasal. Nang mahina na ang anino, agad na ginamit ni Amara ang mahiwagang bote. Hinigop nito ang nilalang kasabay ng isang malakas na sigaw na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. "Tapos na ba?" tanong ni Danilo habang hinihingal. "Hindi pa. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban," sagot ni Sixto. Matapos ang tagumpay laban sa huling bantay, ang grupo ay pumasok sa pinakaloob ng kuweba. Ang puso ng kadiliman na isang malawak na silid na nagliliwanag sa pulang liwanag mula sa isang dambana sa gitna. Sa ibabaw ng dambana ay nakatayo ang isang nilalang na hindi may paliwanag ang anyo. Si Apositan. Ang kanyang katawan ay parang hinulma mula sa pinagsama-samang anino at usok. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy at ang kanyang tinig ay bumalot sa buong kuweba nang magsalita siya. "Matapang ang iyong pagsugod dito, mga hamak na tao. Ngunit sino kayo upang hadlangan ang aking pagpabalik?" sabi ng nilalang. Agad na lumapit si Sixto. Hawak ang kanyang gulok. "Kami ang magtatapos sa iyo, tulad ng ginawa namin sa iyong mga alipores." Ngumiti si Apositan, isang ngiting puno ng panunuyat. "Ako ang kadiliman. Hindi mo maaaring tapusin ang isang bagay na nasa bawat sulok ng inyong mundo." Sinugod ng mag-ama si Apositan. Si Sixto ang unang umatake. Sinamahan ng mga dasal upang palakasin ang kanyang gulok. Ngunit bawat hampas niya ay tila walang epekto sa nilalang. Ang katawan nito ay parang usok na agad na bumabalik sa dating anyo. "Hindi niyo ako madadaig gamit ang mga luma mong sandata," wika ni Apositan habang iniwasan ang bawat suntok at hampas. "Ang mga anting-anting ninyo ay walang halaga sa akin." Si Danilo naman ay sinubukang tamaan si Apositan gamit ang kanyang sibat na may anting-anting. Ngunit isang simpleng kumpas ng kamay ng nilalang ang nagpalipad sa kanya sa dingding ng kuweba. "Danilo! Anak! Kaya mo ba?" sigaw ni Sixto habang tumakbo patungo sa anak. "Kaya ko pa, ama." "Hindi tayo pwedeng sumuko," sagot ni Danilo kahit halata sa kanyang muka ang sakit. Habang nagaganap na ang laban, si Amara ay nakatayo sa gilid ng silid. Tahimik na nagmamasid. Ngunit hindi nagtagal, lumapit siya sa mag-ama at ibinigay ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng papel na puno ng sulat sa sinaunang baybayin. "Ito ang mga dasal na makakatalo sa kanya. Ngunit kailangan niyo itong bigkasin ng sabay habang inilalagay ang papel sa kanyang katawan," sabi ni Amara. Nagduda si Sixto. "Bakit hindi mo nalang gawin? Kung alam mo palang paraan." "Ako ang nilalang ng dilim. Kahit na nais kong tulungan kayo, hindi ko kayang lumapit ng sapat upang ilapat ang mga dasal na ito. Kayo lamang ang may kakayahan," sagot ni Amara. Hawak ang bag, ang mag-ama ay muling humarap kay Apositan. Sa pagkakataong ito, may tiwala silang kaya nilang tapusin ang laban. Habang umaatake si Sixto upang kumuha ng atensyon ni Apositan, si Danilo naman ay mabilis na gumalaw upang maglagay ng dasal sa paligid ng dambana. Ang bawat papel ay naglalabas ng liwanag na tila bumabawasan ang lakas ng nilalang. "Ano itong ginagawa niyo? Hindi niyo maaaring alisin ang kadiliman," sigaw ni Apositan habang unti-unting lumiliit ang kanyang anyo. "Danilo! Bilisan mo!" sigaw ni Sixto habang ginamit ang natitira niyang lakas upang labanan ang pwersa ni Apositan. Nang may pwesto ng lahat ng papel, sinimulan nilang bigkasin ang dasal na ibinigay ni Amara.
Ang bawat salita ay tila punyal na tumatama sa katawan ng nilalang. "Hindi ito magtatapos dito!" sigaw ni Apositan bago tuluyang naglaho ang kanyang anyo, kasabay ng isang napakalakas na liwanag na bumalot sa buong kuweba. Nang mawala ang liwanag, naramdaman nilang bumalik ang katahimikan. Ang kuweba na dati puno ng kadiliman ay ngayon tila isang abandonadong lugar lamang. "Natapos na ba talaga?" tanong ni Danilo habang tumitingin sa paligid. "Oo, ngunit tandaan nyo, ang kadiliman ay hindi tuluyang mawawala. Lagi itong maghahanap ng bagong sisilungan," sagot ni Amara. Bumalik ang mag-ama sa San Mateo. Bilang mga bayani, ngunit alam nilang ang kanilang laban ay hindi pa ganap na tapos. Sa bawat sulok ng mundo, ang kadiliman ay laging nariyan, naghihintay ng pagkakataon muling bumangon. Si Sixto at Danilo, kasama si Amara, ay nananatiling bantay sa kanilang bayan. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, nananatili silang handa, hindi lamang para sa San Mateo, kundi para sa buong mundo, laban sa mga nilalang ng dilim na patuloy na nagtatangka sa katahimikan ng sangkatauhan.